wala pa po kaming pag-uusap na formal sa Partido Liberal. At lalong wala po kami pag-uusap tungkol po sa pakikipag-coalition sa administration. At palagay ko po, yan po ay napakalayo na sa palagay ko po ay pati yung mga namatay naming mga leader baka bumangon sa kanilang mga kinalalagyan kung kami ay makikipag coalition sa administration. Sa ngayon, sa aking mga pag-aaral, nakita ko po, noong nakaraang 3 taon, para po naging sindikato ang gobyerno. Hindi lang sa public works, hindi lang. Aray ko, sindikato. Hoy, Leni Robredo! Ba't naging pag-picture taking ka? Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Kaya pala wala siya on point itong si Ma'am Pinky Webb. Naglalagalag ho pala siya dyan sa The Hague, Netherlands. Latest update ho dyan sa The Hague, kaugnay nga dyan sa confirmation of charges nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at interview nitong si Ma'am Pinky Webb sa mga ka-DDS natin dyan sa Duterte Street. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, dito sa video na to, interview nitong si Manong Ted Filon dito kay Congressman A.K. Iricia, isa sa mga masigasig na hanapin ng katotohanan sa mga maanomalyang flood control project dito sa issue ng trilyong pisong ninakaw sa Kaban ng Sambayanan. Kaya naman, umpisa na ho natin ang ating talakayan. Isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan. Share nyo ho itong video na to para maraming makakita talagang ngayon pa lang makapaganda na sa mangyayaring confirmation of charges nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung di ho tayo nagkakamali, bukas na ho ata yan. Bukas na ho yan. Ito ay mga ilang update lamang sa mga latest na kaganapan dyan sa The Hague, Netherlands. Yung sikat na lamesa dyan sa Duterte Street. Dyan huli nalatag yung mga chibug na dinadala ng mga taga-suporta nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino man yung mga nasa background, mega love shoutout sa inyo. Maraming salamat sa ginagawa niyong sakripisyo para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa mga mga nandyan para batikusin o banatan pa rin itong si Tatay Digong ngayon nakakulong na. Mahihiya naman kayo. Diba? Maano naman kayo, konting kahiyan naman sa katawan. Yung ba dyan, parali-rali. Mga kampo ni Joma, nandyan din ho mga kababayan. Sa ayaw sa gusto nyo, yung eradication ng mga siraulong mga makakaliwang grupo, matatapos din kayo. Panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, panahon ni VP Sara, yung eradication, total eradication ng mga walang kwentang ideolohiya na sumisira sa ulo ng kabataan ngayong mga panahon na to, mawawala na yan sa panahon ni VP Sara. Kaya naman, kung inaakala nyo, yung ginagawa nyo na yan, mapipigilan, yung hindi mapipigilan na mangyayari sa 2028, nagkakamali kayo. Yan nyo lang ipinapakita na dapa na nga nakaigaan na tao, sisipain nyo pa. Nakakulong na si Tatay Digong. Ang pinakamaganda nyong gawin, hintahin kung anong magiging depensa ng kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para mag-rally-rally pa kayo dyan, ito mga nagmamahal kay Tatay Digong, kayo mga bayaran lang naman. Ito, dito tayo kay Ma'am Pinky. Ilang mga Duterte supporters, if I were Nahanap kita, madam Hinahanap kita sa on point Nandiyan ka pala, naglalagalag ka ha. Yung tipong pagkakasito, ito sumasalansan sa on point talagang ganado tayo. Pero pagka yung lalaki, wala tayong gana doon. Kay Ma'am Corina pwede pa, pero ito talaga, dito tayo ganado kay Ma'am Pinky. Or to approximate, there's about 50 or so of them right now. Kausapin natin. Baka maaga kang nagpunta dyan, kaya 50 pa lang. Well, normally, marami ho sila dyan. Marami nagpupunta dyan para makapagsuporta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Baka inagaan mo, madam, para konti lang ang makita mo, di ba, ma-interview mo. Yung ilan sa kanila. Ito si JP, no? Opo. From? Netherlands, Rotterdam. Rotterdam, the Netherlands. So, ano ang iyong reaksyon doon sa naging desisyon ng korte na i-grant yung hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-waive yung kanyang right para mag-appear doon sa confirmation of charges beginning on Monday? I think fair yun kasi nagkakaedad na nga siya. Tapos meron naman siya mga legal, mga pwedeng mag-asikaso na nun. Yung mga attorney niya. Siguro fair yun na decision. But did you want to see him sana? Sana, pero not in sa hearing. Outside sa ICC. Ibig sabihin, pag makalaya siya, gano'n. Mas better yun, ganun.
Okay, thank you, JP. Kayo po, name? Guillermo Pestejo Guillermo, from okay. Bataan, and I'm here from Rotterdam also. Also, Yes. kayo po, ano po ang inyong saloobin? Para sa akin tama yung pagkaka-grant sa kanya kasi nga kaya niya siguro ginawa yon kasi nga matanda na siya, hindi niya siguro kaya. Nakita naman siguro natin na mahina na si Tatay Digong. Okay lang. Sir, mega love shoutout sir. Maraming salamat sa pagsuporta niyo kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Maraming salamat sir. Mabuhay ho kayo. Mabuhay ho kayo. Kung kamag-anak nyo man ho itong bata na to, kung anak nyo man siya ay napalaking ho ng matino yung anak nyo, ika nga, hindi ho siya nagpabudol sa mga kabalbalan nitong si Risa Hontiveros o ng administrasyon ni Marcos Jr. Palakpakan natin tong si sir. Diba? Ano yung mga tigas, ika nga ni Tatay Digong, yung mga Duterte supporter talaga. Babe, tama yun. Pagkatapos nito, where are you off to? Ano yung araw na to? Siguro pasyal kami sa pasyal kami sa mall, ikot-ikot lang. Thank you. Punta tayo dito, may pamilya akong nakilala dito. Sorry, excuse me. Daughter at saka yung asawa ko si Bing. Come here. So yung buong pamilya mo dala mo? Oo, buong pamilya at saka Ngayon. mga brothers and sisters ko sa church. Okay. And ano po ang inyong saloobin nga that former President Rodrigo Duterte will not show up during the confirmation of charges on Monday? We will pray for it. We will pray and we will claim it na in favor na si President natin, former President Duterte will be having a good hearing na but if he's not coming out, so it's his choice. It's his choice. Yeah, as a human being, and it is rights as well. So we have to pray na ang government natin at saka sa ICC ma-enlighten din yung mind nila na mapawalang sala ang ating former president. And you brought your whole family? Yes, yeah. 3 of us, my husband and my daughter. Yes. Saludo. Mega love shoutout to madam ha. Palakpakan ho natin to sila madam. Maraming salamat to sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Right, so gaano katagal pa kayo dito after ngayon? Paalis na rin po kayo? Yeah. Alright. Tapos kailan ang balik? Magpaplano kami. UK and tomorrow. Taga UK po kayo? Apo, kami. Grupo namin. Taga-UK pa tong Okay, sila thank madam, you. ho. Alright, so far, it's a Saturday. Kitang-kita naman ho sa mukha nito si Ma'am Pinggeb na overwhelm ho siya sa kanya nasasaksihan dyan sa Duterte Street. Talagang hindi ka nga mga ordinaryong Pilipino nagpupunta dyan. Hindi kasapi sa kung ano mga makakaliwang grupo o walang kwentang ideolohiya. Nung parali-rali sila dyan, di ba? O dito na ho tayo kay Congressman Egay Irice. Interview ho niya kay Manong Ted Pailon na ano ho tayo, nagulat ho tayo dun sa sinabi niya dito. Sabi ho niya, sa palagay ko po, ay pati yung mga namatay naming leader, baka bumangon sa kanilang kinalalagyan kung kami ay makikipag koalisyon sa Marcos administration. Matindi yun, Congressman Egay Irice. Pati daw yung mga nila, mga leader nilang nagurgur na, baka bumangon sa hukay. Ito naman kasing si Lenny. Ano bang game plan talaga? Si Lenny magiging presidente, si Marcos Jr. ang magbe-VP niya. Anak ng toko. Alam ni Marcos Jr. wala na siyang panalo. Wala na talaga siya. Sige, tingnan natin. Yun talagang ultimate natin kay Larry Gadon. Tingnan natin kung talagang tigas siya si Marcos Jr. Kung talagang malakas yan, patakbuhin mo siya ng Vice President. Patakbuhin mo siya ng Vice President sa 2028. 2028, tingnan natin kung mananalo yung mama na yan. Magkakaalaman ho tayo dyan mga kababayan. Again. Oy, wala na ito. Ano na ho ito eh. Kay Ma'am Pinky na ho tayo. Yung naka-close up yan. No? Dito ho tayo kay Congressman Egay. Hi, good morning Ted. Good morning DJ Chacha. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. Ano po ang balita Salamat po. sa Liberal Party, Congressman Egay? Dito po sa usapin nga ng may mga nakakaramdam na mukha pong may usap-usapan na ang inyong partido at ang administrasyon. Wala pa po kaming pag-uusap na formal sa Partido Liberal. At lalong wala po kaming pag-uusap tungkol po sa pakikipag-coalition sa administration. At palagay ko po, yan po ay napakalayo na
sa palagay ko po ay pati yung mga namatay naming mga leader baka bumangon sa kanilang mga kinalalagyan kung kami ay makikipag koalisyon sa Aray administration. ko! So, Aray ko, Lenny Robredo, narinig mo ba yun? Paano naman si Risa Hontiveros, di ba? Paano naman siya? Nagpapakit nga siya kay Marcos Jr. Paano yun? Di ba bangon yung mga leader yung nagurgur na? Dahil itong si Lenny Robredo, pinipresenta niya sarili niya na kesyo nagko-consolidate na daw yung mga united opposition. Hindi ka ba naiyari sa Hontiveros? Yung banat nitong si Congressman Egay Erice na kung sakaling makipagkasundo kayo, makipag-coalition kayo sa administrasyon itong si Marcos Jr. Baka pati yung si Ninoy Aquino tumayo yun, naknanto ka sa bunutan ka nun. Kakaya no? Pambira, never again kayo. Meron pa kayong paggunita sa EDSA People Power Revolution. Meron pa kayong nalalaman na pag ganun. Makikipag-alyansa lang pala kayo sa mga diktador. Sir, di ho ba nagkaroon ng get-together sila VP Sara at ilang pang mga leader po ng inyong partido? Nandun ho ba kayo nung na yon, yung get-together na yon? Si VP Lenny po? Opo. With VP Wala Lenny. po ako, hindi po ako kasama doon sa... Yun po ay hindi po yung Liberal Party, yun po ay gathering ng mga nagkasama-sama nung 2022 presidential elections. Okay. Pero yun nga po. So, as in, ilan ho ba ang official na miyembro ng Liberal Party ngayon? Sa lahat na po, hindi lang po sa Kamara. Ako konti lang po. Dati po Volkswagen Party kami, baka ganun din po. Pero meron pa din mga leaders sa mga local governments, mga leaders kami sa iba't ibang sektor. Hindi ko na po mabilang pero hindi po marami katulad mo. Opo. Sa ngayon po, ano po ang posisyon ni VP Lenny sa Liberal Party? Wala po. Siya po ay nagbitiw sa kanyang mga posisyon sa Liberal Party. Ngayon po ang Chairman Emeritus si Senator Kiko, ang presidente po namin ngayon ay si Erin Tanyana. Okay. So, pero miyembro pa rin po ng Liberal Party si Mayor Lenny. Opo. Sa pagkakaalam ko po, miyembro pa rin. Okay, sige po. Pero sa ngayon po, sir, no, bagamat kaninyo ilan lang po ang inyong mga miyembro, ngayon ho ba pinag-uusapan na po ninyo ito? Kasi nga... Wala. Opo, go ahead, sir. Wala pa pong formal na pag-uusap. Kami po ay nagdidesisyon on an issue-to-issue basis pa lamang sa mga panahon na ito. Usap kayo kung Egay, kailangan nyo yan. Mag-usap-usap kayo, mag-brainstorming kayo. Kailangan nyo yan ngayong mga panahon na to. Dahil ika nga ito na ang panahon para pakilala nyo na sa sambayan ng Pilipino kung sino-sino yung mga kandidato nyo. Ito yung fairness kay Egay Erice Kung sakaling ganito yung mga opposition, yung talagang kino-call out nila yung kung ganito yung mga dilawan at pinklawan, kahit pa paano maano natin sila masasabi natin, ayan, tama yan, di ba? I-call out nyo yung siraulong administrasyon. Ano nyo? Banatan nyo. Kaso yung iba nakikipag-meeting, yung tipong feel nila pagka nakakadaupang palad nila yung tinuturong mastermind sa napakalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba? Risa Hontiveros, meron pa siyang paganyan-ganyan nung kaharap niya si Marcos Jr. Sigurado ka ba, Dam? Anak ng toka. Paano niyo masasabing united opposition kayo kung yung tinuturong mastermind nakikipagkuntsabahan kayo, di ba? Okay, pero sa ngayon ho ba kayo po sa Liberal Party, meron na ho bang ilang mga partido din na ngayon ay meron ng preliminary talks para ho sa posibleng coalition? Wala pa po. Except siguro yung mga nasa yung akbayan, meron pong mga pero informal pa lang po. Wala pa pong mga formal na pag-uusap tungkol dito. Opo. Kung kayo po ang tatanungin, sir, ano po ang inyong damdamin dito? Dito po Simple sa... lang. Opo, go ahead. Simple lang po yung discernment process ko kung nabubuhay si Pinoy, ano ba yung kanyang magiging opinion tungkol dito. Kasi nakita ko si Pinoy, malaki sakripisyo sa bayan natin, mahal na mahal yung bayan natin hanggang namatay siya kasama ko. Kaya yun yung aking
basihan ng mga desisyon. Sa tingin ko po, ay hindi siya papayag na kami ay makipag-coalesce sa Marcos administration. Hindi lang dahil doon sa naranasan na natin noon nung sa kanyang ama, kay Presidente Marcos, kundi dito sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa ating bayan na hindi pa po nangyari sa anumang administrasyon ng mga nakaraan. Ito po ay 1.45 trillion ng national budget sa loob ng 3 taon ay talagang pinagpiestahan ng administrasyon. At nakita ko po na sa ngayon sa aking mga pag-aaral, nakita ko po noong nakaraang 3 taon para po naging sindikato ang gobyerno. Hindi lang sa public works, hindi Aray ko, sindikato. Hoy, Lenny Robredo! Naging-picture taking ka. Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Naging-picture taking to si Lenny Robredo sa tinuturong mastermind na sindikato. Hoy, Lenny Robredo, di ka ba naiiya dyan sa sinasabi na yan itong si Congressman A.J. Irice? Di ba ang administrasyon ang dating parang naging sindikato dito sa dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. By the way, sa mga hindi pa ho nakakaalam nasa Malacanang ho ngayon si Lenny Robredo. Hindi lang sa customs, hindi lang sa BIR, sa National Irrigation, pati po sa Department of Agriculture. At ngayon po ay hindi naman nire-resolve yung problema. Yung pagnanakaw na napakalaki niya, napakalaki po na naging epekto sa ating ekonomiya. At nakikita po natin yan, 4.4% yung GDP natin instead of the 5.7 target. Anong fourth quarter po, 3%. At dahil dito sa mga pagtatakip na ito, palagay ko po by end of the first quarter, mga 2% na lang yung GDP natin. Ang makakaramdam po niya yung mga pinakamahihirap nating kababayan. At hindi po sa tingin ko papayag si Pinoy na maging kabahagi nitong administrasyon na may ginawang ganitong kalaking kalokohan. Opo. Kayo ho mismo personal naniniwala na may pananagutan at sangkot sa iskandalong ito ng flood control ang Pangulong Marcos Jr.? 2023 po, 300 billion Yan ang tanong nalis sa budget, national budget, napunta sa mga kalokohan. 2024, 500 billion po napunta sa kalokohan. 2025, 473 billion po napunta sa kalokohan. Hindi po umibo ang Pangulo, hindi kumibo ang kabinete, hinayaan nila na yung Philippine budget, siyang Philippine Plan for Development ay sinalaula ng Kongreso. Kung hindi po siya kasabwat dito, ito po ay height of incompetence. Nako. Pareho pong yun ay malaking kasalanan sa bayan. Ito pong rally sa Feb 25, amin pong nakapanayam ang ilan po sa mga organizers nito. Dito ho kayo lalahok? Ano po, Congressman Egay? Apo, lalahok po ako. Imbitado ako sa pati po sa mga bayan, imbitado po ako sa kanilang Opo. Same rally sa same place. Opo. Kasi hindi ho sila nagkakaisa eh. Basically po, alam naman po ng lahat na dahil dito po sa rally na organized po nila Ginoong Kiko Aquino D, bawal yung panawagan na Marcos resign. Basically, yun po yun, no? Pwedeng lahat ng sangkot, managot, etc. Pero yung Marcos resign daw po ay hindi pwede. Kayo po, sir, kung sakasakali po, kayo ba'y papayag o sang-ayon o mismo magsusulong ng VP Sara resign and Marcos Jr. resign? Well, alam niyo po, Manong Ted naman, sino magiging presidente natin? Si Topping Lacson at itong si Tuta Soto. Nagkanda-hendot-hendot ang Pilipinas. Walang kaibaan yan. Magbabago lang yung kamay na magnanakaw pagkaya ng mga umupo sa Malacanang. si Presidente Marcos at si VP Sara ay tumakbo na magkasama noong nakaraang halalan 2022. Ang pinangako nila, unity, na siya magiging na magdudulot ng pag-unlad ng ating bansa. Ngayon po, hindi na po unity. Ano na po? Only away, ang masama, only nakaw.
hindi po sila nakatupad sa kanilang sinumpaang Yung unli away, okay lang yun eh. Normal sa politika ang away. Kayo naman, Congressman Egay Erice. Normal yung away. At nasa politika yan. Pero yung unlinakaw, dyan tayo nagkakaproblema. Dyan sa unlinakaw. Kaya kung may panawagan man, dapat plataforma sa mga Pilipino. Marcos resign lang. Marcos resign. Pero Sara, hindi pwede mag-resign si VP Sara. Kayo naman oo. Kaya po, hindi masama na manawagan ng mga Pilipino na mag-resign kayo dahil nabudol nyo kami. So kayo po Paano ka nabudol? Di ka man bumoto. Walang nga ka. Bumoto ka ba? Isko ka nun, di ba? Di ka man bumoto ng unity eh. Hindi ka nabudol. Bihira. ay sang-ayon dito po sa panawagan ng grupo na nag-imbita sa inyo, itong grupo po ng Makabayan na Sara resign at Marcos resign, to answer the question straightforward. For that only reason na hindi sila tumupad, sila po, alam naman nila na ang epekto ng kanilang hindi pagkakaisa, ng pag-aaway, at yung nakawan, ang maapektuhan po nito, yung pinakamahihirap nating kababayan. May kasalanan po sila sa bayan. Kaya nararapat lang na pareho silang mag-resign. Opo. So, yun pong ganun po na pangyayari ngayon na ito lang po, ito ho yung contentious issue, Congressman Egay, sa ngayon, sa naging mga rally nung una, noong pong September 21, noong November 30, ito ho yun eh. Yun lang puntong yun ang talaga hindi nagkakasundo. So dito po ngayon sa mangyayari sa Feb 25, sa grupo po nitong mga organizers na ayon nung Marcos resign, ang pakiramdam po ng iba, yun na nga yun, na para bagang mayroon silang alyansa. Ano ho bang pakiramdam nyo sa ganun? Sa ganun po na sinasabi ng iba? Well, nakita ko po, yung nangyayari sa ating bayan na ito, may parallelism eh. Parang noong 1972, bago mag-martial law, may communist scare. Ngayon po, may Sara scare. Kaya po nangyayari yan. Ang sinasabi ng ibang, lalo na sa mga kasama ko sa grupo, na huwag natin hayaang mag-resign si BBM kasi ang papalit ay mas masama at mas hindi magdudulot ng maganda. Kaya nga po, ang nangyayari nga lamang, because of our Asip naman na pagka nanawagan kayo na mag-resign itong si Marcos Jr., magre-resign siya. Sa kapal ng mukha ng mama na yan, sa takaw niyan sa pera, hindi magre-resign yan. Hindi pa busog yan eh. Pagka natapos na termino niya, hindi lang magre-resign yan, walang yan. Marcos di ba? Mga vlogger niya, gusto nilang extend daw ang term nitong si Marcos. Mga walang yung vlogger to. Oo. Adversity with the Dutertes, parang nagsasakripisyo na yung pagtanggap ng katotohanan na meron pong pinakamalaking nakawan na nangyari sa loob ng 3 taon. At sa tingin ko po, kung may nangyari na kalokohan ng panahon ni Duterte na iniiwasan natin, ito po nangyayari ngayon ay kasing laki din ng mga nangyari. Ang pinupunto po nitong mga ayaw ng Marcos resign ay yun daw pong sinasabi na na extra constitutional means na gusto ho ng ibang grupo. Kayo ho ba, sir, sa inyo pong opinion, yan ho ba'y labag sa saligang batas? Kung mag-resign yung pareho? Go ahead, sir. Hindi po. May maliwanag po na provision ng Constitution na kung magre-resign po yung Pangulo at Pangalawang Pangulo, yung Senate President po. So, kumbaga, hindi tayo lumilihis sa provision ng saligang batas. Opo. At masama po. Kung lilihis tayo doon, masama dahil sa tingin ko po, makaka-apekto lalo sa ekonomiya natin, magiging banana republic tayo. Kaya dapat yung proseso. Kung may pagmamahal si Presidente Marcos, kung may natitira pang pagmamahal si Presidente Marcos at si VP Sara para sa katahimikan ng mga Pilipino, mas maganda na siguro mag-resign sila.
tapos pumalit yung Senate President, tapos magkakaroon po tayo ng election sa 2028, at least payapa at matahimik muna. Hindi katulad ngayon na imbis na unity na pinangako nila, ngayon po talagang watak-watak ang mga Pilipino, halos Hindi dahil dun sa unity, bakit nagkawatak-watak? Nagkawatak-watak dahil dun sa unang paksa na tinalakay nyo kanina, yung kakurakutan ng administrasyon. Bakit nagkawatak-watak ang unity? Dahil kurakot ang ito talaga mga pinklawan-dilawan na to, minimekos-mekos nyo eh. Minimekos-mekos nyo usapan eh, hindi ganun yun. Di ba, napaka-okay ng unity. Mantakin nyo na ba na sabihin kay VP Sara na insert silang 5 billion sa budget ng Department of Education, tapos ang may control si Martin Romualdez at itong si Saldico. Doon nag-umpisa ang gulo. Yung sa kakurakutan ng pera ng administrasyon na to. Pero para idamay nyo si VP Sara dyan sa kapalpakan ng administrasyon ni Marcos Jr., ang bottom line dito, nagrarally yung mga tauhan nyo, yung mga kabaro nyo, mga katuto nyo, dahil sa lumaalalang korupsyon sa Pilipinas. At dyan sa korupsyon na yan, huwag nyo naman idamay si VP Sara. Hindi dahil hindi nyo kayang talunin sa 2028, pati siya pinagre-resign ninyo. Mag-resign si Marcos Jr., papalit itong si VP Sara. Sa bagay, kahit naman di mag-resign si Marcos Jr., sa ayot sa gusto nyo, si VP Sara papalit dyan. Walang resign na mangyayari. Di pa ba maliwanag sa'yo, kay Rize? Na hindi siya magre-resign. Tatapusin niya termino niya. mumurahan, halos nagbabastusan, wala nang kadisentehan sa ating gobyerno ngayon. Opo. Ano, Vicente? Vicente, gusto mo? Vicente! Ano sa 44, ganon. Pidap, ganon, Vicente, gusto mo. Sa loob ng 1 taon, nitong si Noynoy Aquino, wala siyang ginawa kung hindi resbakan yung nagdaang administrasyon. Ganon na, Vicente, gusto mo. Walang wang-wang, ganon. Vicente, ganon. Nagbi-video games lang sa Malacanang. Yun ang Vicente. Tapos dun sa biktima na sa 44, na sasabihin, anak ng tokwa, Vicente, dahil sa pabuya, itinago nila yung operasyon para hulihin yung most wanted na yon. Ganon, Vicente, ganon. Po, Vicente, talaga, watak-watak. Kalmahan nyo lang, baka mabulala sa sambay ng Pilipino yung kabuktutan ni Noynoy Aquino, ha? Wag nyo masyadong gawin siya. Baka susunod niyang gawin nyo siya to pagkatapos nitong ang pangalan to, nitong si Kian De Los Santos, si Noynoy Aquino naman. Pati po ang opposition, ang Congressman Egay, kasi si Senator Bam, liberal ho, kumalas ng liberal, nagtayo ng isang partido. Tapos ngayon si Ginoong Antonio Trillanes, na kilala ho natin na oposisyon nung panahon po ng mga Duterte, ngayon po hindi rin kaisa, no, ng ilang grupo po kasama na si Senator Bam o maging ni VP Lenny. Opo, kasi po nakita ko yan nung namuno po sa atin si Pangulong Rodrigo Duterte, na demonize yung Liberal Party. At maraming mga politiko yung natakot na maging kabahagi ng Partido Liberal, at dahil siguro ang katwiran nila ay bababa yung tsansa ng panalo dahil sa demonization na nangyari sa partido. Kaya po ngayon, ang epekto po niyan ay nagkawatak-watak po yung partido nila. Lahat ng aspeto ng pamamahala na sa administrasyon ni Noynoy Aquino, puro sabaw-sabaw. West Philippine Sea. Kaninong administrasyon nawala yang ang Scarborough? Sige nga. Bidang-bida kayo kay Pinoy, ha. Sige nga. Sino ang pinakapalpak na nag-handle ng ang tawag dito? Ng usapin ng West Philippine Sea? Sige nga. Kanino administrasyon? Yaran lamang bilib na bilib tong si Egay Erice. Sinong ginawang backdoor negotiator nito si Noynoy Aquino noong mga panahon na? Sige. Sinong takot na takot noong gustong ilabas ni Enrile yung minutes of the meeting nitong ginawang backdoor negotiator? Diyan sa Senado. Sino? Okay. Nyo, Opo. Dito po sa House dito, ngayon, in the light of the announcement of VP Sara na siya nga'y tatakbo, kumusta po so far ang
ang ano. Ito muna, yun ho bang 4 na impeachment complaint, nagbalita na ho ba sa inyo na ma-refer na sa plenary today sa Committee on Justice? Yun po ang balita pa rin, pero hindi pa po namin nakikita sa order of business. Siguro mamaya makikita po namin sa order of business kung ito ay. Pero may meeting po kami ng Committee on Rules mamaya 2:00 at yan po namin malalaman kung ano po ang magiging proseso nito. Ano ho ba ang ugong-ugong sa Kamara? Kakayanin ho ba yung second mode o yung fast mode ng pagpapasa po ng articles of impeachment against the Vice President? Sa palagay ko po, gagawin nito yung mas mabagal na pagdinig. Una po yung determination and form and substance. Pag na-determine po na mayroong form and substance, magkakaroon po ng committee hearing kung saan iisa-isahin po siguro at magpipresenta ng mga ebidensya laban kay VP Sara. Yun po yung naririnig po na proseso at parang magiging ano po to, magkakaroon ng mini trial dating po dito. Hindi po nung nakaraan, talagang pinatay na kaagad kahit na meron namang dapat na substance, violate yung rules namin at dineklara na walang substance yung kay Presidente Marcos. Ngayon po, palagay ko, kabaliktaran at pahahabain po ito hanggang lumabas yung mga witnesses laban sa... Opo. Can you guide us through, Congressman Egay, kapag ito'y na-refer sa Committee on Justice and assuming lang na meron ito'y sufficient in form and substance, magkakaroon po ng pagdinig. Yun ho bang committee report na isusumite ng Committee on Justice, ilan pong ang botohan para ito ay ma-transmit sa plenaryo para po sa kaukulang approval, and then sa plenaryo po, ilan pong kakailanganin boto para ito'y maging articles of impeachment at maipanik sa Senado? Ano lang po simple majority lang. Talagay ko po, kung ano man yung maging committee report ay dahil super majority tayo sa Kongreso, ito po ay may repair po talaga sa plenaryo. At sa plenaryo naman po, kailangan po ay 1/3. So that's about 105 or hindi ako nagkakamali, 105 or 106, ganyan po. Opo. Pero kumbaga, sa Committee on Justice po, majority ang kakailanganin. More or less, ilan po miyembro yun? Siguro po mga 50, mga ganun po. Pero iilan lang po yung ano. At iilan, palagay ko po ay talagang yun. Sa bagay po, pagdating po sa substance, saka sa determination ng form and substance, ako mismo boboto ron dahil nakita ko naman ang determination po kasi ng substance maliwanag naman kung meron lang narration or recital of facts, hindi man ibig sabihin guilty ka lang agad at kung may connection sa isang impeachable offense yung recital of facts na yun. So madali lang po yun sa dami nun sigurado pong may recital of facts naman yan at mayroong konektado sa isang impeachable offense. Pagdating po sa hearing, depende na po yan ang maganda lang po dito, ayon sa Korte Suprema, kinakailangan bigyan ng pagkakataon ng due process at pasagutin ang kung sino man yung akusado. Okay. Meron po kasing usap-usapan ngayon sa Kamara, Congressman Egay, na iba na ngayon ang atmosphere, no? Iba na ngayon ang nangyayari sa Kamara kumpara noong 19th Congress. So dahil po dito sa pagdideklara ni VP Sara, ay ngayon doon pa lamang sa Committee on Justice magbibilangan na po. Ilan ho ba? Kasi po sa mga partido, ang balita ko po meron ng mga partido na nagsasabi na ngayon hindi na party vote ito. Hindi na party decision, kanya-kanya raw po ngayon na mga desisyon ang sinasabi ng isang malaking partido dyan. And then, ang sabi din po ngayon, iba na rin ang usapin doon sa Mindanao Block na mga kongresista. Kasi nga, running for president itong kanila pong ka-region, etc. So, doon pa lang daw po sa Committee on Justice, kahit na the same facts, the same substance po, ang pag-uusapan dito, baka daw po sa Committee on Justice pa lang, mahirapan yung pong pagboto pabor sa impeachment. Ano po inyong take doon?
Meron pong ilang factors eh. For example, nagdeklara na kagad si VP Sara. Ibig sabihin yan, maayos kayo. Kung pipirma kayo dyan, ay talagang kalaban ko na kayo. Pangalawa, yung pong INC. Alam na, ang position po ng INC, huwag kayong ayaw nila ng impeachment proceedings either for the President or the Vice President. So, lahat po ng may malalaking INC population, magdadalawang isip na po yan. Pangatlo, yung Mindanao. Alam naman natin na almost 80% ng ang suporta ng Mindanao kay VP Sara. So yung mga taga Mindanao talagang mag-aalanganin. Excited ako doon sa isang congresswoman na taga Mindanao kung ano magiging boto niya dyan sa impeachment nitong si VP Sara. Ano rin, mahilig din lumagalag yung congresswoman na yun eh. Pero hindi pinopost. Kasama buong pamilya pero hindi pinopost. Pero sa tingin ko po, may malaking bloke ng party list, may malaking bloke ng lakas, may malaking bloke ng mga contractors na matatakot na manalo si VP Sara. Palagay ko po, baka makaya yung 105. Yun. Ang makakasama pala nitong sila Congressman Egay Erice, mga contractors. Yung mga may sabi dyan sa House of Representatives. 106. Opo. Hindi ho ba kabalintunaan yung mga contractors mas gusto? Opo, na kasi ngayon sabit sila and perhaps baka ho sila mas makalusot kung si VP Sara ang mamumuno. Ngayon po, wala namang napaparusahan. Kung nga namang matatakot ang gobyerno na ipakulong yung mga senador at mga congressman dahil alam naman din nila na hindi naman mangyayari ito kung hindi alam. Lalong-lalo na ng Department of Budget, ng Department of Finance, hindi naman alam ng Malacanang. Hindi po pwedeng mangyari na ma-release, mabago, yung 1.45 trillion na dapat sana inapunta sa mga maayos na proyekto, sa mga foreign assisted projects, mapupunta sa flood control, sa Cat's Eye, mapupunta sa mga iba-ibang proyekto, malaki ang kickback. Kaya matatakot, tingin ko po matatakot naman ang gobyerno na magpakulong ng mga legislators. Makukulong lang po dyan yung mga engineers, yung mga contractors, siguro yung mga politiko na wala na sa pwesto. Pero yung mga nasa pwesto, alam po yung naging proseso. So, Congressman Egay, kung sakali po na pabor kay VP Sara yung committee decision, meaning hindi ho itutuloy yung impeachment, pwede ito ma-reverse sa plenaryo. Tama? Opo. At ilang boto po? 105 pa rin po yun. Kayang i-reverse. 105 lang? Whether pabor o hindi, 1/3 lang po ang kailangan. At palagay ko sa plenary, sa committee ay doon pa lamang ay mahusgahan na si VP Sara. Okay. Yun po ang aking yun ang aking forecast. tingin. Ang bihira, akala ko pa naman kung ano pag-uusapan nitong dalawang unggoy na to. Impeachment lang pala ni VP Sara. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayo magpabudol sa mga mambubudol. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Saludo. Maraming salamat po mga kababayan.